hapon po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang but-anim na linggo sa karaniwang panahon. Sa ating ebanghelyo, si Lazaro ang mukha ng bawat taong nagugutom na walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Tayo nawa ang maging instrumento ng paghingap ng Diyos sa mga dukha. Ipinagdiriwang din natin ngayon ang pambansang araw ng mga manlalayag. Ipanalangin natin ang libong-libong Pilipinong manlalayag na nagsisilbi sa pandaigdigan ng pambansang industriya ng paglalayag. Patuloy nawa silang gabayan ng Diyos sa lalong panahon ng pagsubok at pagkabahala. Bilang panimula ng ating pagdiriwang, magsitayo po ang lahat. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon ay ang ika-26 na linggo ng karaniwang panahon at natapat din sa kapistahan ng mga arkanghel ang Arkanghel Gabriel, Rafael at Miguel. Saint Michael, Gabriel, and Rafael. At kasama natin sila. Pagdasal din natin ng mga kumukuha ng National Teachers Licensure Examination ngayong araw na ito. Anak kayo o mga kakilala na kukuha ng isa. Pagdasal din natin sila. Lumulog tayo sa piling na ito ng Panginoon na mayroong pag-amin sa ating mga pagkukulang. Inaamin ko sa mga kapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at pagtubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay ang magpatawad. At ang iyong laging ipinakikita ay pagkahabag. Padaluin mo sa amin walang humpay, ang kagandahang loob mo sa amin ay inilaan upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong makasalo sa ipagkakaloob mo sa kalangitan sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, hindi nalungkot ang Diyos sa maluho at maramiang pamumuhay ng mga lider ng Israel. Habang marami sa mga maliliit na mamamayan ay naghihikahos. Tutulungan ng Diyos ang lahat ng uri ng pagmamalabis tulad ng ginawa niya sa panahon ni Amos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Ito ang sinasabi ng Panginoong makapangyarihan. Kahabag-habag kayong namumuhay na maging hawa sa Sion. Kahabag-habag kayo na nahihiga sa magagarang kama at nagpapahinga sa malalapad na himlayan, habang nagpapakabusog sa masarap na pagkain. Lumilikha pa kayo ng mga awit sa saliw ng mga alpa, tulad ni David. Sa malalaking mangkok na kayo umiinom ng alak at pamahaling pabango ang ipinapahin ninyo sa katawan. Ngunit itinangis na ba ninyo ang darating na pagkawasak ng Israel? Hindi. Kaya nga, kayo ang unang ipatatapo. Matitigil na ang inyong mga pagpipigil at pagsasayo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong purihin. Kaluluwa ko iyong purihin ang Panginoong purihin. Ang maaasahang lagi Panginoon, panig sa naaapi, ang Diyos na hukom, may pagkain handa sa nangagugutom. Kaluluwa ko iyong purihin ang Panginoong purihin. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nalilintag. Kaluluwa ko iyong purihin ang Panginoong purihin. Isinasanggala ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatakay. Tumutulong siya sa balot o lila, masamang balangkas pinipigil niya. Kaluluwa ko iyong purihin ang Panginoong purihin. Walang hanggang hari ang Diyos na poon, nabubuhay lagi ang Diyos mo, Sion. Kaluluwa ko iyong purihin ang Panginoong purihin. Sa ikalawang pagbasa, iniuutos ni Pablo kay Timoteo na manatiling tapat sa pananampalataya hanggang sa pagdating ni Jesus, ang makapangyarihang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Ikaw na lingkod ng Diyos, sikapin mong mamuhay sa katuliran, kabalalan, panalangin, pagtitiis at kaabot. Gawin mo ang buong mong makakaya sa pagtitibaka alang-alang sa pananampalataya at kamangtan mo ang buhay na walang hanggan. Yamang dyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harapan ng maraming saksi ang iyong pananampalataya. Sa ngalan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat ng bagay at sa ngalan ng Kristo na napatotoo sa harapan nitong siya pinali. Iniuutos ko sa iyo ang mga tagubilin nito ay pananatilihin mong pag-isa at walang kapintasan hanggang sa pagdating ng Panginoong Jesucristo. Sa takdang panahon, siya ay ihahayag ng mapaggalang Diyos, ang makapangyarihang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan, ang pananahan sa liwanag na di napigilan. Hindi siya nakikita o makikita ng naman.
Sa Kanya ang karangalan at walang hanggang kapangyarihan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, magsitayo po ang lahat. Si Kristo ay nagnilikha upang tayo'y managana sa di kanyang pagpapala. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo din. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, may isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tagtag ng sugat na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit bumong na huhulog mula sa hapag ng mayaman. At doon nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inibig. Sa gitna ng kanyang pagdurusa ngayon sa Hades, tumingala ang mayaman. At ang kanyang natanaw sa malayo, si Abraham, kapiling ni Lazaro. At sumigaw siya, utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin sa aking bilang, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa, at si Lazaro'y nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayon, inaalim siya rito, samantalang ikaw naman ay nagdurusa. At higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narinig ay hindi makapariyan at ang mga nariyan ay hindi makapanin. Sinabi ng mayaman, kung gayon po amang Abraham, ipinamamanin ko sa inyo, papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako ay may 5 kapatid na lalaki. Paparoonin nga po ninyo siya upang babalaan sila at ang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyan. Hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatanggigan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga kapatid kay Kristo, ang Ebanghelyo po natin ay punong-puno ng aral para sa atin. Ang papagat po ng talinghaga na ginamit dito ang talinghaga ng mayaman at saka si Lazarus. Si Pope Francis ay kilala bilang isang Santo Papa na mayroong pagpapahalaga sa pagmamalasakit. Sa kanya, simula pa lamang ang kanyang
panunungkulan bilang Santo Papa, ipinahayag na niya yung extraordinary year of mercy. Pati yung kanyang motto ay mayroong kinalaman tungkol sa mercy o malasakit ng Diyos. Si Pope Francis ay kilala na patuloy na pinagtatanggol at wini-welcome ang mga karapatan ng mga migrante. Siguro nabalita niyo maraming mga migrante na halos ayaw patuloyin sa mga iba't ibang bansang gusto nilang puntahan. Maraming mga migrante na naghihirap kung isang pamilya na ayaw nilang papasukin at hindi man lang sila nagbibigay ng anumang tulong. Sa mga refugees, sa mga taong walang bahay, walang tahanan, sa mga divorcees, sa mga taong may mga kapansanan, mga bulag, mga hindi makalakad, at mga taong para bang sinasantabi natin ng sa mga taong walang-wala sa buhay. At kung may naman mga tao na ganyan, sabi ka, may mga tao hindi rin nakakaunawa sa kanya. Bakit ika patuloy siyang nagtatanggol sa mga manihirap? Ano bang sila, yung mga drug addicts, pagtatanggol pa niya. Yung mga squatter, pagtatanggol pa niya. Sabi ka, yung mga divorsyado, ipagtatanggol pa niya. Yung mga nakakulong, mga kriminal, binibisita pa niya, pinagtatanggol. Sabi ng mga tao, anong klaseng Santo Papa yan? Bakit pumupunta pa siya sa mga kulungan? Mga kriminal na nga yun, kaya man kinukulong para matuto sila. Pero ano ang sabi ng Santo Papa? Ang Santo Papa sabi na, ang mercy, yung malasakit mo, yung awa at pagpapahalaga mo sa kanila ay is a great indicator of a godly person. Na ikaw ay isang taong maka-Diyos. Kung ikaw ay puno ng malasakit, awa at habag sa kapwa. Ang kabaliktaran nito, kung wala kang malasakit sa iyong kapwa, ay parang isa kang taong walang Diyos. Sapagkat sabi niya, ang mukha ng Diyos ay makikita sa isang taong may malasakit, may awa at habag sa kanyang kapwa. Isipin nga ninyo, makikita niyo ba sa isang tao na siya ay maka-Diyos kapag siya ay walang awa sa kanyang kapwa? Masasabi niyo ba siya ay taong may maka-Diyos kapag sinasabi mo na wala siyang habag sa mga taong sinasantabi lang ng lipunan? Pero di ba sa mga taong may malasakit at awa, sinasabi natin, nakikita natin ang mukha ng Diyos sa kanila. At dito sa ating Ebanghelyo ay pinapakita sa atin ang isang napakahalagang bagay na dapat natin bigyan ng atensyon. At ano ito? Tingnan natin yung dalawang eksena na para bagang ibang-iba yung dalawang eksena na ito. Yung una, yung mayamang tao. Sabi ganon, ang damit niya ay mga damit mamahalin. At sagana araw-araw ang kanyang pagkain. Sa kabilang dako naman, si Lazarus ay ang kanyang ay wala siyang mamahalin, bagkus ang kanyang buong katawan ay punong-puno ng galis at suga. Pinigilaan pa nga ng aso ang mga suga. At para sa kanyang pagkain, humihingi lamang siya. Kahit mga tira-tira, kahit panlamang ng mga nahulog doon sa lalim ng lamesa para maibigay sa kanya. Pero makita ba natin ano sa palagay ninyo ang nangyayari sa dalawang ito? So pakinggan natin ano ang parang sabihin sa kanya ni Lazarus. Parang ito sinasabi ni Lazarus na kanya ay mahabag ka, maawa ka sa akin, dapat may malasakit ka sa akin. Pero narinig ba nila ng mayaman ang kanyang panagmuli? Hindi. Sinasabi sa
hindi siya pinapansin. Halos hindi siya nakikita. Pinababayaan, dinadaan-daan, nandudoon lang siya sa mayroong pintuan ng bahay niya. Pero hindi niya siya nakikita. May mga tao kuminsan na ganyan din tayo. Hindi na natin halos nakikita yung mga tao na nangangailangan ng tulong. Minsan, pumasok ako sa isang restaurant. Diyan lang sa Olongapo. Sabi sa akin ng kasama ko, nakita mo ba yung isang tao na humingi ng tulong? Pinupuntahan mo yung mga tao. Sabi ko, asa? Ano ba ako nakita? Sabi ko. Kasi, kuminsan, pamilyar ka na pagpunta mo sa isang lugar, may mga tao humihingi ng tulong, hindi mo na lang sila pinapansin. Hindi mo na sila halos nakikita. At kung hindi mo na sila nakikita, wala na silang halaga sa iyo. Alam niyo ang mga tawag sa mga ganong klaseng tao, meron tayong sabi na gano'n, cannot be rich. Hindi ka na ma-rich. Diba? Mahal tao yun, mayaman na, hindi na siya ma-rich. Diba? O kaya, lagi yung sinasabi, sa iyong pananaw, out of coverage area. Wala na sila sa coverage area mo. Wala na sila sa interest mo. Wala na sila sa pansin mo. Out of coverage area na sila. Lagi natin narinig yan sa ating mga cellphone. Pero kung minsan tutuunan sa ibang mga tao, sila ay out of coverage area. Hindi na sila ma-reach. At kung yan ay nangyari, hindi mo na makikita at hindi mo maririnig ang panaghoy na sinasabi ng isang taong nangangailangan ng tulong, maawa po kayo sa akin. Maawa po kayo sa akin. At kung lagi na natin binibigyan ng atensyon ang mga bagay na ganyan, ay para ba wala na tayong pagsasabi sa kanila na kailangan mo ng tulong, hindi mo na sila napapansin, kaya hindi ka na rin makakapagbigay ng kahit na anong tulong sa mga taong ganyan. Ang sigaw at ang panaghoy ni Lazarus ay hindi na makakarating sa inyo. At tingnan natin, darating din ang pagkakataon na ikaw din ang magtutulong. Katulad ngayon ng mayamang tao. Ang mayamang tao na ito ay namatay, katulad ng namatay natin si Lazaro. At ano ang nakita natin nangyari nung namatay si Lazaro? Sabi ko, dinala siya ng anghel sa piling ni Abraham. Namatay din ang mayaman at nagdudoon siya, nagdurusa siya sa kanyang kalagayan na yun. At nang tumingala siya, nakita na si Abraham kasama si Lazaro. At nagtataka ako, kilala pala na si Lazaro. Sa buhay niya, hindi man lamang niya pinapansin, hindi man siya ma-reach. Out of coverage area lagi si Lazaro sa kanyang pananaw. Pero nang siya ang naghirap, tumingala siya, nakita niya si Lazaro, sabi niya, Amang Abraham, utusan nga po ninyo si Lazaro. Kilala niya si Lazaro. Bakit nung nabubuhay siya, na hindi siya ma-reach, hindi niya makilala si Lazaro. Sabi na nun, isaw-saw lang yung daliri niya sa tubig na malamig para ilagay sa aking bibig. Kasi hirap na hirap ako. Kapag ka pala nahihirapan tayo sa buhay, parang nakikita natin ang mga kakulangan natin. Nakikita natin na kailangan din pala natin ang tulong ng iba.
Ngayon nararamdaman natin ang hirap pala na ikaw ay hindi pinapansin ng kapwa. Na kung ikaw ay sundawin ng maawa kayo sa akin at sasabihin sa inyo, out of coverage area ka. Hindi na rin namin malilimutan. Alam niyo kung minsan sa buhay, sasabihin natin, kailangan ko pa palang maghirap para maranasan ko ang hirap na dinaranas ng iba. Pero kadalasan kasi, yung agwat na mayroon tayo, ang lawak na tulad ng agwat ng lipunan sa mga mahihirap at mga mayayaman. Hindi sinasabing hindi ka pwedeng maging mayaman. Pag mayaman ka na, wala ka ng parte sa kaharian ng Diyos. Hindi yun ang punto. Kasi may mayaman din na marunong makinig, marunong umunawa, at may pagpapahingal ng awa at palasakit ng Diyos. Pero kapag ikaw ay hindi na ma-reach, out of coverage area ka na palagi, mapapansin mo, pagdating ng araw, pag ikaw naman ang mga ilangan ng tulong, hindi mo na rin ma-reach yung iba. At pansinin po ninyo, kapag tayo ay patuloy na tumitingala sa mga mayayaman, lagi mong sinasabi, ikaw naman ay may tricycle, ikaw naman may kwarto, may electric fan, pero sasabihin mo, ay, ako ay mahirap lang. Kasi yung kapitbahay ko, tatlo-tatlo ang kotse niya bago. At aircon lahat ang kwarto nila. Masasarap ang kanilang pagkain araw-araw. Kapag kayo na lagi mo tinitignan, abay, kawawa ka nga. Diba? Sabi mo, kawawa naman ako. Siya, tatlo-tatlo ang kotse, ako tricycle lang isa. Kawawa ka naman. Kasi doon ka lang nakatingin. Pero kung marunong kang tumingin at ikaw naman ay hindi out of coverage area sa mga taong mahihirap, paglabas mo ng bahay mo, mayroon kang tricycle, pasok mo may kwarto ka, at nakakita ka ng isang tao na natutulog lang sa bangketa, hindi ka ba pwedeng magpasalamat sa Diyos? Naging-hawa ang buhay ko, sasabihin mo. Kasi may mga tao nakahiga lamang sa bangketa. Kahit gitna ng tanghaling tapat na napakainit, o kaya gitna ng araw na puno-puno ng ulan, ikaw, pag may ulan, nakakumot ka sa kwarto mo, tahimik ka. Pag mainit, may electric fan ka. Hindi ka ba pwedeng magpasalamat sa Diyos? Kung nakikita mo na nalulungkot ka, dapat ipagpasalamat sa Diyos. Kadalasan lang kasi, kung minsan tayo sasabihin natin, ay ako, kawawa naman ako kasi yung kapitbahay ko may aircon ako, hirap na hirap na ako dito, ang init-init. Sasabihin ko, may electric fan ka na na. Kasi hindi ka natutong tumingin sa mga tao walang-wala sa buhay. Kung ikaw lamang sana ay marunong tumingin, hindi mo pinalalabas ang tingin mo sa mga tao, basta lang kailangan ng tulong. Mayroon kang malasakit at habang sa kanila, sasabihin mo sa sarili mo, pinagpala pa rin ako ng Diyos. Mayroon akong bahay, mayroon akong kwarto, mayroon akong electric fan, kung mainit, mayroon akong kumot kapag kamalamig. Mayroon akong nakakain kahit papaano sa bawat araw. Makikita mo yan kung ikukumpara mo ang iyong sarili sa mga walang-wala sa buhay. Pero kung lagi mo kinukumpara ang sarili mo sa mga mayayaman, kawawa naman ako, yun na lamang ang lagi mo sinasabi sa sarili mo. Kawawa naman si ako. Paano ka magpapasalamat sa Diyos? At paano
at tulong sa kapwa. Hihingi sa iyo ng iba, ay pahingi ng tulong para bigyan natin ng tulong yung isa. Ako nga mahirap din, dapat ako ang tulungan, sasabihin mo pa. Kasi hindi na natin nakikita ang mga tao na nangangailangan talaga ng tulong, ng awa at malasakit. Kapag ka nakikita mo ang biyaya ng Diyos sa inyo at nagpapasalamat ka, ikaw na mismo ang magsasabi, salamat sa Diyos, tutulong ako sa masigit na kawawa kaysa sa akin. Eh kung ang tinitignan mo, kawawa naman ako, wala akong aircon, aba, naghihintay ka nga ng biyaya, tutulungan nila ako salit na ikaw ang tulungan. At ito yung bagay na sinasabi sa atin ng Panginoon, meron ka bang awa at malasakit sa kapwa. Kung meron tutulong magpasalamat sa kung ano ang mayroon ka, matututok na magbigay, magbahagi ng iyong awa at malasakit sa iyong kapwa. Sana hindi pa malayo ang agwat ng lipunan na tayo makita natin. Kung minsan sinatanong ko yung mga ibang tao ganito, nung tayo ba ay pumunta sa restaurant, may nakita ba kayong tao humihingi ng tulong? Kapag ka wala na kayong nakikita tao na gano'n, hindi dahil nawala sila, hindi dahil wala ng taong nagugutom, kundi bulag na kayo sa mga taong nangangailangan ng tulong. Hindi na rin kayo natututong magbigay, magbahagi ng iyong awa at habang para sa kanila. Kung makikita po ninyo, kahit hindi na tulungan ka agad, mapapagambag din ang puso ninyo. At pag-uwi na ng bahay, matututo kayo magpasalamat sa Diyos. Salamat Diyos ko, mayroon akong simpleng buhay, may bahay ako, may kwarto ako. Salamat Diyos ko. Matututo ka, pagyamanin ang mayroon ka, at kung ano ang pwede mong maibahagi, ibabahagi mo yan sa iyo. Naway, yung aral na narinig natin ngayon, na tumulong sana sa ating puso. Magkaroon tayo ng diwa ng pasasalamat sa Diyos at diwa ng pagbabahagi ng ating malasakit at habag sa ating kapwa. Bigyan nawa tayo ng Panginoon ng tunay na pagpapangalaman sa awa at malasakit na ibinibigay mo sa bawat isa sa atin. Tumayo tayo at ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya na ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, ilibig, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na magbuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magbumulang parilito at huhukom sa mga mabuhay at mga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Lumapit tayo sa Ama upang matulungan tayong makasunod sa halimbawa ni Jesus na may puso sa mga taong lubos na nangangailangan at walang sawa na nililingap sa mga nasasadlak.
ang tugon natin, Panginoon, pakinggan mo kami. Panginoon, pakinggan mo kami. Maisagawa nawa ng simbahan ang mga programang nakatutulong sa mahihirap upang magkaroon sila ng pag-asa sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo kami. Pakinggan nawa ng ating pamahalaan ang mga hinaing ng mga pinakamahirap na mamamayan at bigyan sila ng hanap buhay, edukasyon at tirahan. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo kami. Huwag nawa tayo magulang sa karangyaan at luho na hatid ng mundo upang matunghayan natin ang lubos na nangangailangan bilang mga Lazaro na dapat damayan at tulungan. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo kami. Maging tapat nawa ang mga guro sa kanilang tungkulin upang mahubog ang mga kabataan ng may pusong nagmamahal sa katotohanan, pagtulong sa kapwa, pag-ibig at pangangalaga ng sangnilikha. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo kami. Masalamin nawa sa pamumuhay ng mga Pilipinong manlalayag si Kristo upang sa pamamagitan ng mayamang kultura, maibahagi nila ang pananampalataya sa kapwa nila Pilipino, pati na rin sa mga dayuhan. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo kami. Isama rin natin sa ating panalangin ang pasasalamat at espesyal na intensyon ng Relis Garden at Bundok Garden. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo kami. Para sa pasasalamat sa biyaya ng buhay nina, Rachel Macalino, Louis Cueto, Steven Andres, Joy Abordo, Jean Bongais, Iluminada Shantenko, Miguel Magaro Sr., manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo kami. Para sa matagumpay na licensure examination for teachers, nila Dana Ariana Plomeda, Nicole Lazarte, Sanchez Barbosa, Camille Arceca, Limuel Villanueva, Carlo Balon, manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo kami. At para sa mabilis ang pagdating ni Raymond Ducurin, manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo kami. At para sa ikapapayapa ng kaluluwa nila, Peter Manalang, Evangeline Manalang, Leonila Brigosa, Eduardo Brigosa, Conrado Brigosa, Ernesto Brigosa, Edita Iglesia, Angelito Caberos, Waliso Ortega, Marshall Caberos, Rizal Ortega, Lilia de la Cuadra, Marlon Domingo, Dato Umandam, manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo kami. Ama, iligtas mo at arugain ang iyong sambayanan sapagkat nasa iyo ang lahat ng aming pag-asa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen.
kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Ama makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aaral sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapanganabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, loobin mong ikalugod ang aming paghahandog. At ito nawa ay siyang magkaloob ng iyong pagpapalang sa amin ay umaabot sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Yesu Kristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may kapwa upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupi. Kaya siya ang aming daan para aming masakit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisang mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsaluhod po ang lahat. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa iyong mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin nito sa pag-alala sa akin.
ang misteryo ng pananampalataya. Amang ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin na kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Kuskusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming santo pa, ni Bartolome na aming mahal na obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin nanginglay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ngayon magkaisa sa panawagan sa Diyos na ating Ama.
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo lahat. At sumainyo. Magbigay tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga nakikisa sa piging na ito ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tapos, pag sinabi namin yun, Ay, wala, nagtitayuan. Ayaw mo na. alam mo yung ano mo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami ay makatambal sa kaluwalhatian ng aming nilalangkan na sa tiniis na kamatayan na aming ngayong itinahayag sa ginaganap na pagdiriwang sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng ating makapangyarihang Diyos na Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang ng banal na misa. Lumayo tayo sa kapayapaan ng Kristo. Salamat sa Diyos. Ingat po sa pag-uwi. Hindi pa rin dito rin pinsan mo. Ha? Hindi pa rin dito rin. Alam niya na yan? Kaya magbasbas din niya. Bigyan mo na to. Bigyan mo na iba pa lang namin. Ha? Bigyan mo na. Adoy!